Hello guys, kamusta? Wait lang ha, igituin po na natin to. Okay. Then let's play. Ikaw ba'y may suliranin na may ginagawa? Again guys, hindi po ako mismo na abogado. I never claim na abogado po ako or law student. But ang source material ko po na gagamitin po ngayon is according po veteran po na abogado si Senator or si Attorney Salvador Panelo. Kung sakali po mismo sa source material or sa evidence pa, okay, ang source ko po is isa pong veteran attorney na sinesite po mismo ang batas. Okay? Hindi po ako mismo kaso po sa cyber libel. Kung kakasuhan niyo po ako sa cyber libel, ang una po mismo is ano ang source material ko. Ako ba ang nag-source yan? Okay? Or may source material po ako. Okay? I-play po muna natin to. Aman sa mga ahensya ng ating pamahalaan. Inihahandog ng SMNI ang programang makakapiling ninyo sa araw-araw na maaari ninyong maging daingan. Tampok ang dating Chief Legal Counsel ng nakaraang Pangulo, ang veteranong abogado na si Attorney Salvador Sal Panelo. Gagawa rin po tayo nito ng comment to, guys. Payo, tagapamagitan sa ating mga lingkod bayan. Problema nyo, itawag kay isa ng buwan ng Hello guys, ito po mismo, pakikinggan po natin to at the same time, magagawa rin po tayo ng comment po mismo kay Attorney Salvador Panelo po. Kasi po may sinabi po si Attorney Salvador Panelo na very important sa ating mga taong bayan na tama po ang sinabi ni Marcoleta, nasa batas po ang sinabi po ni Marpiho, guys, na, okay, may parang nag-report sa akin or something ba, na in tradition, hindi lang po in tradition, but nakasama po yan sa saligang batas po natin. Play po muna natin to guys, okay? nakakalagkan siya. Okay? Importante po pakinggan po natin guys kasi si Sara Duterte or Vice President Sara Duterte is nasa tama po siya. Senior. Okay? Sa ating po magpulungan, kaya nga nagkaroon ng mainitan na debate sa deliberasyon ng OVP budget sa 2020. Pakinggan po muna natin to, then makinig po tayo sa comment ni Senator, ni Attorney Panelo. After that, magbigay po tayo ng comment. Kinakailangan, may karapatan tayong malaman at may karapatan tayo na magkaroon ng information kung bakit nila hinaharas at ano po ang batas na binayolate po nila kay VP Sara. Okay? Na bakit ganyan po ang sinabi po niya nila. Again, bawal po yan. Okay? Sa pagdinig, ibinundo po Pakinggan po natin to. Congressman Marcoleta ng Slagib Party List sa House Committee on Appropriations kung dapat bang idaan sa butas sa karayom ang pagpasa sa budget. Tanong ni Marcoleta kay Stella Kimbo, ang Vice Chair ng APRO Committee, nagbago na ba ang Thank you. tradisyon na agad ipasa ang budget ng OVP bilang courtesy? Kortesiya. Oh, tandaan yung courtesy. Pinakamataas. Tandaan nyo po ang courtesy na word. Tandaan nyo po guys, para kung sakali nasa ibang lugar po kayo, at least alam nyo po kung ano po ang ibig sabihin ng courtesy. Na posisyon sa pamahalaan. Note that, attorney, 32 million po ang boto ni VP. Pakinggan po muna natin to. Panoorin natin ang video na ito matapos nag-resume ang pagdinig after the suspension kahapon. Hearing is here very soon. Madam Chair, I object Thank you to po sa the live. motion and may I explain why? Your mic was off. So, the Honorable Marcoleta, please repeat your inquiry. Yes, in connection to the earlier parliamentary inquiry, Madam Chair, I have already related the value of tradition. Parliamentary procedures, Madam Chair, grow from or are enriched by traditions, experiences, and precedents collectively gathered by the House of Representatives over years. And the institution keeps them well.
That is why, from my entry in 2004 or the 13th Congress until today, I have observed the observance of the well-kept tradition. The two highest positions in government, namely the office of the President and the office of the Vice President, were duly accorded with respect and deference. I have observed that. That's why I have relayed to you earlier, in 2022, the Honorable Libanan, invoking courtesy, took him only 13 minutes to dispose the office of the Vice President, and that was quickly moved, quickly seconded. Again guys, habang kino-continue po natin, tandaan niyo po ang word na courtesy at bakit. Okay, bakit po? By no less than our Okay. majority leader. That was in 2022. I'm now going by record, Madam Chair. Pwede po tayo madali po sa legality po niyan guys. 2023, I Bigay said, tayo ng comment sa ganyan. no less than the presidential son, our own senior deputy majority leader stood up and said that in line with the time-honored tradition of according courtesy to the office of the Vice President, I move to terminate the budget briefing of the OBP. And I can recall the Honorable Castro strongly objected. No, that's in 2023. This is by the record. And she objected, but her objections were rejected by the committee because their budget, because she forgoed. OVP, but there is an objection, so we divide the House. The chair has decided to divide the House. So those Madam Chair, in favor. The answers being given by the Vice President. Ang isang budget. In-invoke ni Congressman Marcoleta, dalawa. Honor and tradition. Ano masasabi mo? Tandaan niyo po to. Alam mo, iba ang aking pananaw dyan eh. Yung tradition, maganda yan, na nagbibigay kortesiya. Pero, titingnan mo kasi yung history. Yung tradition na hindi na nila tinatanong, nag-umpisa yan nung mga sinauna pa. Nung ang mga yan eh. Pero, ano ba ang sinasabi na saligang batas? Ito na po guys, pakinggan na po natin ang sasaligang batas kung bakit po yung kay Marcoleta is legal po ang kanya po mismo na sinabi at bakit yung kila Franz Castro, yung ginigipit po nila kay BP Sara is may mali po sila. Malaking mali. Tingnan po natin guys. Okay? Explain po muna natin. Okay? Na ang Kamara de Representante ang may karapatan, kapangyarihan na aprobahan ang isang budget, isang departamento. At sila rin na may karapatan na usisahin yan. Kasi nga, sa ilalim ng saligang batas, may tinatawag na public office is public trust. Na ang ibig sabihin, kailangan accountable ka. At sapagkat ang hinihingi mong pera ay galing sa taong bayan, kailangan naman taong bayan kung ano ang pinaplano mong gawin doon sa pera na hawakan mo. Yung sinasabi po nila karapatan po nating mga taong bayan na malaman kung ano po ang gagawin po sa pera po is privilege to information. Again, sa ating po mga guys, okay, may karapatan po tayo na malaman po kung anong saan gagastusin po. Wala silang karapatan na kontrahan tayo, kasuhan tayo kung magtatanong po tayo sa budget po. May karapatan tayo, ang tawag po yan is privilege to information o pribilehiyo natin o karapatan na malaman mismo ang informasyon. Kaya, yun ang sinasabi na saligang batas. Kaya yung tradisyon na sinasabing hindi po pwedeng usisain at bigyan na lamang ng kortesiya, Thank you ay po. hindi po pwedeng malain sa requirement ng saligang batas. Yun ay kortesiya lang eh. Kaya, Tandaan yung courtesy courtesy. courtesy. Pero yun noong mga panahon, okay yun. Kasi nga, matitino lahat ang wala kang makikitang mga kurap ng mga panahon, ng mga sinauna. Thank you sa likes. Ngayon, iba na eh. Kaya, yung pumasok na yung tinatanong, teka, ngayon, ito naman ngayon. Having said that, pero hindi rin ibig sabihin na yung Kamara de Representante, dahil may karapatan,
kapangyarihan na usisain, pag inusisa mo ang budget naman ng isang departamento gaya ng OVP, ikaw naman magiging bastos doon sa head. At tatanungin mo yung mga hindi naman dapat tanungin at hihiyain mo pa ang isang head ng department. Mali rin yun. Kaya, Mali po yan. Alamin natin kung bakit mali na pahihiyain nila si VP Sara. May violation na po yan. Pakinggan natin. sabi nga ni Inday Sara, Yung sa budget. Okay, ito. mukha namang kayo lang ang nagdidesisyon. Nagpaliwanag na ho. Malinaw naman ang paliwanag niya sa presentasyon niya. Wala ka na itatanong sa kanya kasi detalyado masyado. Paliwanag na paliwanag kung anong gagawin. Pero nga dahil nga may politika, nalagyan ng politika, ayaw nila kay Inday Sara. Mga dati namang subscribe sa mga Duterte. Dahil nga, tinitingnan nila yung eleksyon sa 2025, eleksyon sa 2028. Kailangan sirain nila. Ang mga tana kayo, nasa sa inyo naman yan. Kung gusto nyo aprubahan o hindi. Ang tanong ngayon, Ito. ang Kamara de Representante ba, kung sa inis nila, sa yamot nila kay VP Sara dahil ayaw umatin at ayaw di umano magpaliwanag sa isang bagay na naipaliwanag na. Pag tinatanong siya, ayaw niya sa kanyang sagot. Sabi niya nga, yung problema sa inyo, sabihin, hindi ako sumasagot. Sumasagot naman ako. Ang ayaw niyo lang, yung naririnig niyo at ayaw niyo yung pamamaraan ng pagsagot ko. Hindi kayo sanay. Kasi nasagot kayo dito. Ngayon, ang tanong nga, paano kung zero budget ang OVP? Zero budget. Pwede ba yan? Ang sagot ko dyan, dahil sila may kapangyarihan, may karapatan, pwede. Pero hindi pa tayo tapos yan, ha? Pwede. Pero, tandaan nyo, ang Korte Suprema ay binigyan ng kapangyarihan ng saligang batas. Dati hindi. Ngayon, meron sila sa 1987 Constitution na anumang pang-abuso ng isang sangay ng gobyerno, ng isang departamento, ng isang public official sa kanyang trabaho ay maaaring baliktarin ng Korte Suprema pag ito'y labag na sa saligang batas. Kaya kung ang gagawin po nila, tatanggalan na nila ng budget ang OVP, that is grave abuse of discretion. Narinig nyo guys, kaso po yan. Okay, violation na po yan. Okay? Oh, narinig nyo? Kasi may discretion sila na mag-approve o disapprove. Again guys, kasi may pumasok po ako sa isang live, may nag-claim po rito. Hindi ko na sasabihin ng pangalan. Okay? Talagang intellectual pero walang alam. Walang alam. Nagsabi po siya na wala pong power ang Congress mismo tungkol po mismo sa budget mismo ng OVP. Meron po. Pero, eto po, nakarinig nyo po. Okay, narinig nyo. Unreasonable. Oh. May violation po sila sa abuse of discreet, grave abuse of discreet. Pakinggan natin ano to. Dahil lang hindi pumunta at hindi sumagot, ay hindi yung grave, hindi yung abuso naman sa parte ni Inday Sara yun. Binibigay niya naman ang kanyang paliwanag. So hindi mo masasabi na, uy, abuso ka, brat ka naman masyado. Pinaliwanag ko na nga Problema sa inyo, tinatanong niyo ako sa isang paksa na diskusyon niyo na rito, nagdesisyon na nga kayo na wala na akong confidential pass, inuusisa niyo pa. Pangalawa, yan naman ginagamit yung notice of disallowance, hindi pa pinalyan, kaya hindi dapat pinag-uusapan pa yan. Pangatlo, merong nakabitbit sa Korte Suprema sa question ng legalidad ng confidential funds. Kaya dapat talaga hindi natin pag-usapan. Ngayon, gagawin nyo, tatanggalin nyo ako ng budget. Yan abuso ng inyong kapangyarihan. Abuso ng inyong karapatan. So that is a grave abuse of discretion amounting to excess or lack of jurisdiction. Kaya pwedeng pumunta si Inday Sara sa Korte Suprema para sirain yung kanilang desisyon kung mangyari man yan. Oh, narinig nyo guys. May karapatan si VP Sara na pumunta po mismo, okay, sa Korte Suprema
kung sakali po na ginagawa po nila ito sa Congress, okay, yung pang-aabuso po kay VP Sara. Mayroon po silang power para pakialaman yung budget, bigyan po zero balance po, pwede po. Ang problema po is kung sakali po nasa position nila, binviolate nila without any reason, parang legal reason po. Ayan na, pwede po pumunta si VP Sara. Baguhin po. Ito. Yan. Ano Yan po ang natin? position dyan. Tradition is good, but it cannot prevail over a constitutional directive. Courtesy lang yan. But it doesn't mean also that you are functioning and obeying to the constitutional command to do your job, to scrutinize the budget, to abuse your authority. Hindi rin po pwede yan. Kaya, Bawal po yung ginawa nila Abante, yung ginawa po nila ano ba to ni Castro. Bawal po 'yan sa batas. Bawal na bawal ho. Narinig niyo po, guys. Okay? Ito po mismo yung statement po to ni Attorney Salvador Panelo, which is state po niya mismo sa Constitution po natin. Ang power po ng Vice President. Okay, pakinggan pa natin. Marami po tayo. Busugin po natin yung mga information na gusto po natin, guys. Attorney Sal, binanggit po ninyo yung katagang constitutional command. Pasok din po ba dyan yung issue ng disenfranchisement? Kasi kung pagsasama-samahin mo yung mga kongresista na miyembro ng APRO, eh hindi po yata sila hihigit yung boto na nakuha ni Inday Sara ni VP. 32 million po. The largest in Philippine history. MJ, hindi pinag-uusapan dyan yung boto. Ang pinag-uusapan dyan pala, ano bang sinasabi ng saligang batas? When the Constitution says that it has the right to scrutinize the budget, it says so and it should follow yung Kongreso, regardless kung ano pang botong tinanggap ng sino man dyan. But, you have the authority, but you cannot abuse that authority. Kaya nga, noong 1987 Constitution, dati-dati hindi pwede pakialaman ng Supreme Court yan kasi that's a political question that only the sovereign people can decide. Pag binago yan, hindi. Ang Korte Suprema ngayon, pag ikaw ng abuso, lahat ng public official, lahat ng departamento, lahat ng ahensya, papasok kami dyan, papakialamin namin yan, sapagat nilalabag mo ang saligang batas. Pakinggan nyo ng mabuti. Yung ginawa yan ng mga 46 or yung mga nag-vote against mismo kay VP Sara sa budget po niya, malaking kaso yan. Kung gugustuhin ni VP Sara, pwede siya ngayon pumunta sa Supreme Court po. Pwede po mismo na i-abolish or baguhin or something po yung decision po nila. Violation po ng saligang batas. Ha? Sapagat nobody is above the Constitution. Hindi pinag-uusapan niya yung number of votes. Hindi po importante kung yung isang pong government official, let's say president, vice president, hindi po importante kung sino po mismo ang number of votes o mga taong suporta sa kanila. Ang importante is sumusunod ba sila sa batas. O ito. Maganda rin yung punto, Attorney Sal, ni Congressman Marcoleta nung tinanong siya ni Congressman Pabuano na magbabago raw sana yung boto ni Paduano, which is isang boto lang. Kung nandun present si VP Inday, sabi naman ni Marcoleta, have you seen the president personally defending his budget? Mga ganong usapan ba, Attorney Sal? Anong masasabi mo? Sa akin petty yung mga usapan na gano'n Alam mo, yung sinasabi yung congressman yan na pagpapresent boto ko nandyan, hindi niya naiintindihan ko ng courtesy. Ang courtesy binibigay hindi sa tao, kung hindi sa opisina, nandun kahit wala, kung gusto mo magbigay ng courtesy sa Office of the President. Kasi ang pinag-uusapan, hindi naman si Inday Sara Ang pinag-uusapan ay budget ng departamento, hindi si Inday Sara. So, regardless of whether she's there or not, if you want to give courtesy to the office, you will give it kahit na wala siya doon. Kaya mali yung sa akin, pambatang mga diskusyon. Yan po mismo is klarong panloloko na ginagawa ng Kongreso sa inyo o sa ating mga taong bayan. Always listen po. Okay? Always listen to. Klaro na. Gano'ng kabigat, Attorney Sal, yung pag-name drop ni VP Inday kay Speaker Martin at kay Congressman Zaldico? Sabi kasi ni Congressman Ko, pambubudo lang daw yung statement ni VP Inday. Marami daw sila mga mababatas na member ng komite at mga senador din na kasama sa pagpasa ng budget. Sinabi niya rin na diversionary tactic ng yung mga revelasyon ng Vice Presidente. Anong masasabi mo doon, sir?
Yan lahat ng mga salita niya, political lahat yan. Kasi nung kakampi pa nila si Inday Sara, may courtesy sila. Di ba sinabi ko na yun dito sa programa natin? Yung courtesy applies only pag kakampi ka ng administrasyon. Pag wala, wala na yan, courtesy yan. Labanan na yan. Nagkahalo ng balance tinalo. So yun po, isa pong maganda pong reason kung bakit hindi na po umaten si VP Sara. Sabi na dapat umaten si VP Sara for courtesy. Ang problema, hindi siya umaten kasi hindi na sila magkakampi. Wala lang yung mga uni-partnership. Yan ang realidad. Tsaka, attorney, magkasama sa eleksyon, di ba? Nagkasama ang mga panya, unity, tapos all the way long, ganito ang kinahinatnan. Mukhang nalilihis yata sa tunay na issues ang bayan, attorney. At napupunta lamang doon sa politika sa halip na tugunan yung mga pangunahing pangangailangan ng taong bayan by way of legislation. Number one, yung coalition na yan, politik. At talagang pag nagkaroon ng halalan, talaga ang mga puwersa, iba't ibang grupo, nag-a-alliance yan. Dahil may mga kalaban sila, gusto nila magkampihan para sila manalo. Hindi talaga nagtatagal yan. O tingnan mo yung kasaysayan, di ba? Hindi nagtatagal yan. Ang mga miyembro ng partido, naglilipatan, depende sa panahon. Pag nasa kapangyarihan, lipat dito. Pag wala na, lipat na naman doon. Wala yan. Kalokohan lang yung alliances na yan. Ngayon, hindi ba? Lahat ng mga Totoo naman, kalokohan po yung sa alliance, kaya hindi po tayo, hindi ako naniniwala sa mga alliance. dito ngayon. Bumuo sila ng grupo-grupo nila. Ganon din yung mga nasa kaliwa. Pati yung LT. Kanya-kanya yan eh. Ngayon, tanong mo ngayon, nawawala ang pagtugon sa pangangailangan ng bayan. Dati na yan, kasi nga, merong politika. Hindi kagaya ng mga panahon, wala halos politika noon. Matitindi, matitino, magagaling, mga intelektual. Walang mga interest personal. At hindi naghahanap ng mga kayamanan. Kaya, iba yung panahon ngayon at iba ngayon. O anong remedyo? Alam niyo, ang remedyo talaga dyan, para mabago ang kalakaran. Yung mga bumoboto, ang ibig ko sabihin, majority ng Pilipino, papag-aralin natin, i-educate natin. Kasi an educated electorate will never vote into office this kind of politicians who have only self-interest in mind, who have been planted. Ang educated electorate po, tayo po mga taong bayan. The more na mas alam natin kung sino po ang mga iboboto natin, the more hope na hindi po natin sila iboboto o the more hope na may chances maputol po natin ang corruption. Kasi kilala natin kung sinong corrupt eh. Bring the country's wealth. Yan po. Sila lang ang nakikinabang, hindi ang taong bayan. Yung sinasabi po ni Attorney Salvador Panelo, the educate, the electorate, ang electorate po again guys, is tayong mga taong bayan. The more na may information tayo, the more na may alam mo kung sino ibaboto mo, the more na hindi mo iboboto ang mga kurakot, ang mga demonyo, at the more na pwede mo maputol ho ang korupsyon. Kasi kilala mo kung sino yung mga source eh. Di ba? Thank you po very much, Bratinila. Panoorin po natin ito. Alamin natin ang karapatan natin, guys. So hanggat Marami pa po tayong itatakil po mismo dito po sa legal po. Kasi po, marami po ngayon source material po. Si Attorney Salvador Panelo. Okay? Ito po yung source material po natin po, guys. For example po sa legality. Again, I'm not claiming po na ako'y isa pong law student or lawyer. But, ang source material po natin is sa law po. Karapatan ng taong bayan. At meron po tayo sa batas po natin, privilege to information o pribilehiyo natin, okay? O karapatan natin na meron tayong ma-inform. Ma-inform tayo sa mga nangyayari. ang mga elektorado ay salat sa edukasyon. Naku, maniwala kayo. Hindi mo mababago ang kalakaran natin sa politika. Kaya nga hindi ba sinabi ko? Kailangan ibang klaseng gobyerno muna, revolutionary muna, wala muna kongreso. Kasi yung edukasyon, pwede naman nung talagang gawin ng kahit na sinong administrasyon yan. Pero
Ang problema, kahit gusto ng isang presidente, gaya ni Presidente Duterte, na i-educate niya yung buong Pilipino, hindi rin kasi nga mayroong kongreso. Gusto nila mananatili ang kawalan ng edukasyon ng mas marami sa taong bayan upang madaling manoko, mabola, matakot. Kaya yan ang reason kaya kontra sila dyan. O kaya, palagi mo tayong ganito. The never unending cycle, kumbaga, Attorney Sal, not unless. Yes, vicious cycle. Sa ibang issue naman, kaugnay sa ginawang hearing sa Senado, sa issue po na kinakaharap ni dating Bamban Mayor Alice Go, ay kinasyon po ni Senate President Chis Escudero ang biglaang arrest warrant na inilabas ng lokal na korte sa Tarlac laban kay Ginang Go, nakapansin-pansing tila tinanggap niya ito. Tingnan natin mismo yung kay Alice Go na kaso. Alice Escudero, From the point of view po mismo ng isang veteran na abogado. Sino po? Attorney Salvador Panelo ho. Idol, pumayat ka. Thank you, Firms. Pinoy Tactics. Actually, kulang po ako sa tulog po kasi po talagang naaawa talaga ako sa KOJC. Sobrang naawa talaga ako. After that, yung aftermath po niyan, ito'y nakapagtataka Talaga, kung makakulang ka sa tulog, guys. Awa ba? ng kanyang mga abogado ito at bakit hindi pa siya naglagak ng piyansa na para bang gusto ni Go Attorney o kahit papaano ay isang-ayon siya na isang naturang kaso laban sa kanya. Maalala na ang Senado lamang ang at the same time, guys, kaya rin ako pumayat kasi nag-exercise rin ako eh. Pero more on ako mismo, imbis sa bodybuilding, more on rin ako sa, ano ba? Papayat ka talaga. eksklusibong Anyway. otoridad na ipadetime si Go dahil ito lamang ang may utos na kapag napag-aresto sa kanya. Pero naglabas naman ang nasabing korte ng utos na kapag pag-aresto kay Go, sa araw na siya ay nakatakdang bumalik sa Pilipinas. Nagdulot ito ng kawalang katiyakan kung sino ba dapat ang may hawak o humawak kay Go. Ano po ang reaksyon niyo dito, Attorney Sal? Attorney, nakamute po kayo, sir. Unmute po tayo. Ano na nga ba yung tanong mo na nasira tuloy yung takbo na ano mo? Ano ulit yung tanong mo? Sino raw dapat ang may hawak kay Go? Kasi may Senate, tapos mayroong arrest warrant. Nawala yung audio, nawala. Attorney, sino raw dapat ang may hawak kay Alice Go? Yung Senado ba? Ayusin lamang Alamin natin kung sino dapat ang may hawak sa ang Senado ba o yung korte. mga kababayan ng ating natin. linya. At Or kung sino pa ang dapat na may humawak. Hanap tayo. problema nyo, itawag kay Panelo. Sa pong paglilinaw nyo dyan, sir. Yun namang binabanggit ng presiding officer ng Senado. Nabaw naman yung mga argumento niya yan. ang pinag-sabi niya kasi, bakit ba RTC nag-iumagin ng warrant? Meron pending na contempt of court, may warrant din ng Senado. Una-una, ang may jurisdiction talaga yung Sandigan Bayan. Kasi yung mayor, bilang mayor, mataas ang grado, kaya may jurisdiction talaga sa Sandigan Bayan. Pero doon sa katanungan, sino ba talaga may jurisdiction? Alam nyo, pag meron ng kaso, pagdating doon sa kustodiya ng isang tao, syempre, ang jurisdiction doon, hukuman. Oh. Sa parte ni dating Mayor Alice Go, nagkaroon kasi muna na warrant sa kanya dahil kinontempt siya eh. Dapat mismo hindi siya sa Senate, dapat nasa hukuman po siya. See? Dapat nasa hukuman. Ang mas may karapatan po kay Alice Go ngayon, nung nahuli po siya, is ang hukuman, hindi po yung Senate. Hindi siya umatil. So may pending warrant. Kung hindi siya dinimanda, dapat talaga punta siya ron. Kasi wala naman demanda, walang warrant of arrest. Dapat talaga dalhin siya sa Senado. Pero ang problema, nung dumating siya, nagkaroon ng warrant of arrest. Kaya dapat talaga ang pulis sa utos ng hukuman na i-kustodiya siya. Pero ang tanong, ano ang mangyayari doon sa contempt? Ay hindi naman mapapawalang bisa yon. Yun ay naririyan pa rin. Ang kustodiya ay nasa hukuman, sa hukuman mo na yan.
pwedeng makiusap ang Senado o ang Kongreso na doon muna sa kanila. Nasa hukuman niya kung papayag o hindi. Pero sa totoo lang, sa akin, kalokohan na ho yung question na yan. Bakit kanyo? Kasi ano bang reason kung bakit kayo kukontem? Ikukulong ka para parusahan ka sa ginawa mo na hindi ka sumusunod o hindi ka umattend. Nakakulong ka na nga eh. Nakakulong ka na eh. So, ganun din naman yung epekto nun. Ang magiging konsekwensya na lamang yan. Yung pabares mo sa Senado, yung contempt citation, yung pagpaparusa sa'yo, hindi mawawala yon. Kaya kung nakalaya ka na, nakalaya ka sa kaso, halimbawa, nag-post ka ng bail, kung bailable, at kung hindi naman, na-absuelto ka. Paglabas mo, ikukulong ka pa rin sa Senado kasi meron kang pending na citation doon. So, yun ang regla doon. Ngayon, sa tanong naman, bakit naman daw si Inday, bakit naman daw si Mayor Alice Go, hindi nagbe-bail? Karapatan ho ng isang tao na mag-bail kung gusto mo o ayaw mo. Sabi niya, mas gusto niya rin sa loob kasi natatakot siya. Mayroon daw banda sa kanyang buhay. Hindi naman natin alam yun kung totoo o hindi. Pero kung titingnan mo na maaaring siya'y ginamit lamang ng mga sindikato, ng mga kriminal, parang dami lang siya dyan, pwedeng totoo. Kaya mas gusto niya doon, secure siya doon. Pag nandiyan ka sa custodial facility, pabubuhay ka dyan, hindi ka maano dyan. Ngayon, ang problema, hindi totoo. Ginagawa niya lamang ng dahilan. Dito natin malalaman guys kung either valid ba yung kay Alice Go. Kasi nahuli po siya, may warrant of arrest po sa kanya. Ang problema, bakit sa Senado, imbis na dapat nasa hukuman? Nasa hukuman dapat si Alice Go, hindi po sa Senate. Pangalawa, bailable po ang kanyang case. Bakit hindi siya na-bail? 'Di ba? Ano to? Totoo ba tong kaso na to? Gawa-gawa lang to. Question, Manatili siya sa loob. Pero, despite that, kahit nagawa-gawa niya lang yan, na gusto siyang manatili sa loob, yung pa rin pinagpipilitan ng Senado, ganun pa rin ang labas noon. Kasi, nakakulong na nga eh, kukulong mo pa. Sa inyo, ano bang kaiba? Pareho kayo nakakulong. Yun. Attorney, speaking of Alice Go, So guys, ano sa tingin nyo guys? Tama ba sinabi ni Attorney Salvador Panelo ho guys, na dapat mismo ang may karapatan kay Alice Go nung nahuli po siya kasi may warrant of arrest, pagdating po sa kanya may warrant of arrest, dapat ang hukuman, hindi po yung sa saligang sa Senado. Kung sa Senado po, okay, pwede po mag-bail. Again, I repeat po, pwede po mag-bail kasi bailable naman yung kay Alice Go, pero bakit hindi siya nag-bail? Tapos yung sinabi niya, mas pipiliin pa niya na makulong kasi may tangka raw sa buhay niya. Ang nakapagtataka, bakit hindi siya nag-bail? You decide guys. Totoo ba? Or gawa-gawa lang to? meron kasing column si former Senator Keith Tatad. At kanya pong iniisip. Thank you very much, Harry. Kamusta? Kanyang observation, hindi po dito sa distractions na nangyayari sa Senado. Binanggit po niya yung kaso ng Ginanggo at yung investigasyon ni Rizal. Mamaya rin guys, titingnan rin po natin yung sa KOJC. Okay, kasi po, meron pong pinapile po sila na kaso po sa KOJC at bakit mas may karapatan ang KOJC kaysa sa yung kay Remulla o sino man nagkakaso po sa KOJC ngayon. Okay? Demeros laban sa ating mahal na Pastor Paul C. Kibuloy. Ito. Sasayin ko lang yung excerpts sa kanyang sinabi. Sabi niya, attorney, the real issue and perhaps the only issue is whether the Senate is the right forum to handle these charges and whether the senators are the right authorities to conduct the investigation. He said, I humbly submit, with all due respect to the senators involved, that the Senate is not the right forum and the senators are not the proper investigations. Their sworn duty is to legislate, not to investigate, pursuant to the Constitution Hello, and Jets. the rules Vlog. of parliamentary procedure. Anong masasabi mo doon, Attorney Sal? Nakikinig siya sa programa natin. Oh, yeah? Kasi, di ba yan ang matagal ko na sinasabi. Na dapat, kung meron kayong ebidensya, i-file nyo na yung kaso. Dahil ang ginagawa nyo yun sa Senado, sa Kongreso,
ginagawa niyong, yung sinasabi niyong investigation in aid of legislation, nagiging investigation in aid of either grandstanding, in aid of re-election, in aid of election. Yan ang katotohanan mo talaga dyan. Kasi, kung talaga namang alam mo na merong kaso, Ang ibig sabihin po ng sinabi po ni Attorney Salvador Panelo, more on publicity stunt ito, publicity ang court po ngayon kaysa sa actual po na serving ng kaso. Pakinggan natin kung bakit. pag isang tao, bakit mo pa kakalat ka rin dyan sa congressional investigation at ihihain mo pa? Oh, Kung ang yung layunin ay pag-aralan mo kung anong problema ng isang batas na pumapaloob doon sa resource person na yun na inimbitahan mo, eh, malalaman mo na yun eh. Hindi mo kailangan ng investigasyon. Tsaka, sinabi niyo na Attorney Sal sa kanya pong column na mukhang nawawala na yung punto ng mga senador na mag-provide ng payo, no, sa presidente. ang sinabi po mismo ni Attorney Salvador Panelo, okay, may nagre-report na naman sa akin, okay lang ho, I don't care. Okay? Ganyan talaga yung Harry Claude, mayroon talaga, na kung may kaso talaga si Pastor Kibuloy, dumiretso na kasi may kaso eh. Huwag yung papahiyain mo pa, gaganyan mo pa, integrity pa, ganyan. May source material eh. Anong source material? Kaso! O kung may kaso, diretso na. Huwag na kagad papahiyain mo. Kaya po sinabi po, publicity, more on publicity stand po, itong court na to, yung kay Attorney Pamelo, kay Kibuloy, kasi malapit na po ang eleksyon. Okay, thank you very much, Jets Vlog. Okay, explanation po nito ni Attorney Salvador Panelo ayon sa saligang batas po natin. Okay? Yan po yan. Ginagamit po nila ang kaso ni Kibuloy para kumuha ho ng boto. Hindi para kasuhan talaga si Kibuloy. Ito. Patunay na po ito, guys. What could possibly happen if Totoo po yan. Junior fails to provide the proper direction Oh. to the Philippine... Kasi ito, again, i-explain ko lang kasi last time ko na ito explain, okay? Kung matibay ang ebidensya or mayroong complainant or something, you could go proceed. You don't need to investigate na. Kasi andiyan na, ready na ang ebidensya eh. Pero bakit ka mismo mag-iimbestiga pa kami? Ano yan, sa preliminary investigation pa tayo? Bakit? Ibig sabihin po, kung may mag-investigate pa, more on, kaysa nakulong na siya, ibig sabihin po, ang ebidensya kay Kibuloy is hindi po ganyan katibay. Tama, hindi? Kasi investigahin ka, ba't ka mag-investiga? Andyan eh. Ba't ka mag-investiga? Ganyan, mahabang investigation. Oh. US and China relations, sabi niya, a big war could break out in Asia, one in which there would be no winners. And with the Filipino population, Thank you very much, it's Harry the Claude. primary cannon fodder. So dapat Thank you very much, ganito Jets yung Vlog. mga trabaho na binibigay ng Senado, hindi dito sa mga investigasyon na hindi naman nila trabaho, at trabaho sana ng korte. Anong masasabi mo, attorney? Huwag kayong mag-alala guys, bubusugin natin lahat ng information. Okay? Kasi ito pong sinasabi nila, I want mismo na maputol ang corruption. Paano natin maputol? Alamin natin kung sino mismo yung mga iboboto natin. The quality. Okay? Hindi quantity, the quality mismo yung iboboto natin. How? Putol natin ang corruption nila. Huwag natin iboto mga corrupt. Yung mali siya doon, yung bakit mo bibigyan ng payo ang Kongreso, ang executive, ayaw mo na ang presidente, lalo na pag foreign policy, huwag niya nang pakialaman mo na ang presidente. Exclusive sa kanya yan eh. Kaya nga na, di ba nagre-react ako? Pag yung Tama ka pa kayo, Harry Claude. Pumapasok pa doon sa ICC, yung mga posisyon ng executive. Kasi sabi ko, pag ang foreign policy ay inilatag na ng isang presidente, huwag niya nang pakialaman yan. Kasi bilang head of state, puno ng Estado, ang anumang sabihin niya pagdating sa issue ng kalakarang panglabas, iyan ang posisyon ng gobyerno. At ang gobyerno ay binubuo ng tatlong sangay, executive, legislative, at judiciary. Kaya ang posisyon ng presidente, posisyon ninyong lahat yun. Yung agree or disagree, huwag nyo nang pakialaman yan. At yun namang investigasyon, ulitin ko. Yung investigasyon, pwede nyo gawin yan. Pero ang nagiging problema nga, you're overreaching
investigate in relation to introducing legislation. Kung meron talaga kayong ebidensya na, malalaman nyo naman yan eh. Kasi pag may nagreklamo, lalo na pag crime na involved, hayaan nyo na yung prosecution department, Department of Justice. Kaya pagkatapos, karoon ng huhuma ng trial. At pag yun ay ginawa nyo, malalaman nyo kagad na something is wrong with the law covering that particular person accused of a crime. Yan po yung kay Pastor Kibuloy. Hindi po ako KOJC, Muslim po ako. Pero ito po, kung may ebidensya, kasuhan na, mag-complain na. Pero kung investigation pa, okay, hindi matibay ang ebidensya, questionable na po ang court. Kaya, pag may nakita kayong pagkukulang, dagdagan nyo. Di ba? Kung mali naman yung batas, tanggalin yung batas. Panibagong batas. Ang problema nga, hindi ko nangyayari kasi puro politika, puro grandstanding, publicity, puro ganyan eh. Attorney Sala, bakit po yung ICC? May nagsabi po sa... Ito naman po, sa ICC naman po, okay, kung may papasok or hindi. Alam ko nakakasawa na, pero iba naman po to. Patibayin natin ang knowledge natin, guys. Meron kami nakamit kahapon na isang opisyal, dati opisyal pala. Sabi niya, kung... At bakit po, kung kakali po na i-open natin ang ICC, may boomerang effect. Ano po boomerang effect? For example, sabihin ko to, maya-maya, imbis na matamaan ka, babalik sa akin. Po-prosecute daw si PRD sa ICC. May lang daw yan sa Pilipinas At lalabas daw na failed state tayo dahil gumagana naman yung ating mga local court. Ano masasabi mo na Attorney Sal? Naman hindi luma naman yung mga... Alam mo, minsan natatawa na lang ako sa mga nagbibigay ng mga komentaryo. Totoo po yan, Harry Claude. Matagal na ako nating sinasabi yan. Sentido común will tell us na wala talagang pakialam ang foreign country, international agency sa internal affairs ng isang bansa. Hindi talaga pwedeng pakialaman kasi meron tayong sistemang pang-politikatura. Kaya matagal na ako bang pakalawang pa ni Presidente Duterte, sinasabi na natin na pag ikaw'y nakialam, ikaw ay lumalabag, sinisira mo ang soberenya. Unang-una, habang totoo na isang bansa ay pwedeng pumasok sa isang kasunduan, tratado, treaty, na ipasa sa ilalim nila ang kanilang kapangyarihan. Pareho nung sa ICC. Kasi yung sa ICC, pumasok tayo dyan dati. Pumasok. At sabi natin, pwede kayo pumasok. Pero meron nung kondisyon Anong kondisyon? Makialam, kung kami dito sa Pilipinas o sa ibang bansa na kasama, hindi na umaandar ang aming sistemang pang-politikatura. At kung umaandar man, kaming mga nasa kapangyarihan ay ayaw naming pagalawin. Yun lamang ang kondisyon na pwede kayo makialam, kaya kami pumasok yan para yung taong bayan mabigyan ng isang remedyo na hindi maisagawa kung papairali ng aming sistema. Guys, kung sakali po na maban po tong account ko, at least alam nyo na po guys, okay, we're informing the truth, but some people or some trolls or some yung mga Leni Robredo supporters, okay, ay binabag ko ho. Okay, ito po talaga ang kapalaran ko when I speak the truth. Or we speak or we inform the truth. I'm not speaking. Pero hindi Kasi nagpo-post na ibig sabihin may nagre-report na sa akin. Mass reporting. Number one, Again, I'm going to say sorry, Harry Claude. ang sistema pang-politikatura, lahat ng krimen pinapailan natin ng kaso. Kahit presidente dinidemanda natin, kinukulong natin. Pangalawa, wala naman walang nasa kapangyarihan ngayon na ang sistema natin hindi pinatutupad. Thank you very much, Davao Pag Investment. hindi pinatupad, pwedeng makialam. Pero kahit na nga mangyari ito ay isang kulatilya. Habang totoo hindi makialam kung miyembro. Ang problema, hindi na nga tayo miyembro So, it does not apply anymore. Absolutely, wala silang pakialam.
Sinabi po nila, wala po siyang pakialam. Ano po yung mga examples kung ano po pwede umaysi? Actually, gumana po ang ICC. May history po yan talaga na gumana. Pero saan po? Sa Africa. Gumana po ang ICC, pero nakapasok siya sa Africa. Bakit po Africa? Kasi po may pong ibang bansa dyan sa Africa na unstable yung government or in a state of anarchy. Ibig sabihin, yung sistema nila, yung constitution po nila, hindi po gumana. Or in state ng civil war. Okay, alam niyo civil war, di ba? May mga people's power. Kaya mga yun po. Gumana po ang ICC. Pero bakit imposible sa Pilipinas? Kasi po una, pero hindi na tayo member, matibay po ang sistema natin. At yung once in power, hindi rin yan papayag. Sabi ni BBM na, ay, papasukin ng ICC. Actually, hindi rin siya po pwede kasi po, boomerang effect po yan. Ano pong boomerang effect? Na pinapahiwatig nyo sa buong mundo na walang government, na mahina ang government. Ayaw yan ni BBM. He will hold yung power dyan. Okay? Sinabi po ni Atty. Panelo na kahit yung mga gusto sa kapangyarihan, hindi rin sila papayag na papasok po ang ICC. Thank you, Attorney Sal. Samantala, ano naman po masasabi niyo sa reappointment ni Vincent Bryan Alas sa Bureau of Immigration bilang Acting Chief ng Border Control and Intelligence? Thank you very much, Harry Claude. Matatandaan po kasi na nasangkot na itong masal doon sa Pastilla scam. Una-una, bakit nga nandiyan pa yan? Na-involved na nga sa Pastilla scam, ginawa niyo pang Deputy Commissioner. Ngayon, ginawa ko pang OIC. O yan ang sinasabi ko mula sa phone. Na ito si Presidente Marcos Jr. dahil sa kanyang mga linonombrahan. Na kasi, alam mo si Presidente Marcos Jr. kasi, rich boy yan eh. Wala talaga siyang Thank you very much sa pag-like. sufficient knowledge kung ano talaga ang dynamics ng politika sa bansa. Hindi yan ang kanyang line eh. Kaya, he relies on the advice, he relies on the recommendation. Yung mga nagre-recommenda, nagpapayo, may mga vested interest eh. O kaya yan. Bakit mo kaya appoint ang isang tao na involved na sa isang anomalya? Teka muna, medyo naghihintay ako, tanungin mo ako sa isang bagay, baka hindi pa maabot matatapos ang programa natin. Sa mga Thank you dyaryo sa pag-likes. kaugnay sa mga appointments sa mga dyaryo ngayon, si Delphine Lorenzana, yung BCDA chairman, yung basis conversion, pinalitan na. Pinalitan ni Tom Lanchon. Ito yung Federal Party. Kasi ito sila Lanchon. Dalawa, magtatlong taon na, wala pang mga posisyon sa gobyerno, kaya nga nagpupuisip na yung mga yan eh. Pagkatapos sila tinulungan si Presidente Marcos Jr. Wala, hindi sila nabibigyan ng mga posisyon. Pero finally, nabigyan. Ang nakikita ko dyan, itong si Delphine Lorenzana, Duterte boy. Di ba? Si Presidente Duterte. Ang kumuha niya sa Amerika para maging Secretary of National Defense. Identify niya sa Duterte. Si Belio, dating Secretary of Labor. Hindi ba nasa Taiwan siya? Cheloy. Kaya lahat ng mga Duterte, sa Malacanang, wala nang natirang Duterte dyan. Sa mga lugar, Update ho, wala na pong mga pro-Duterte po ngayon sa Malacanang. Narinig nyo po mismo yan. Information ho, guys. Information. Update tayo. Lahat ng mga Duterte, isa-isang tinatanggal. O yan ang nakikita natin dyan. Kaya, huwag na kayo magtaka. Kung kayo nandiyan sa posisyon nyo, at kayo'y Duterte identified, patatanggal din kayo. Maliban na lang, ito yung maliban kung Duterte kayo dati, miyembro ng kabinete, at kayo'y in-appoint dahil nga may alyansa pa noon, at kayo'y kumapit tuko sa posisyon nyo. Lahat ng kahit na mali ang posisyon, sinasangayunan nyo. Hindi kayo tatanggalin. Kasi kumapit na kayo sa pangkasalukuyan na mumuno na may hawak ng kapangyarihan pang-politika. Otherwise, the rest, wala kayo tatanggalin na. Attorney Sal, meron kasi sinabi si Justice Secretary Boy Rimulya na meron tong namumuong kaso
they're mulling a case to forfeit the KOJC compound. Sabi niya, ang KOJC Ito, pakinggan nyo po to guys. Very important ito. Kung sakali po kahit hindi KOJC, kahit sa lugar po ninyo, paano nyo po maa-apply itong batas na to? compound daw is a scene of the crime. Kung saan daw nangyari yung obstruction of justice, where the people didn't obey the law and tried to block down the service of arrest warrants or the service of a lawful order of the court. Compound as the scene of the crime, and gagawin nila to isolate everybody else inside the compound. Legal options are always there, sabi ni Secretary Remulla. Anong masasabi mo ron, Attorney Sang? I agree with you on the reverse. Baliktad. Talagang scene of the crime yan ng kanilang mga violation. It is a scene of the crime of their violations against the rights of these people. Scene of the crime yan ng pagsira nila sa mga ari-arian. Scene of the crime yan sa paglabag nila sa karapatang pangtao, karapatang pangreliyon. Scene of the crime yan sa lahat ng ginawa nilang illegal. Tama siya doon, scene of the crime. But definitely is that the scene of the crime na yung mga tao dyan, and yung human justice. Kayo nang gulat dyan eh. Kaya nga nagkaroon ng writ of amparo eh. Kaya nagbigay ng writ of amparo na pinaliktad naman itong Court of Appeals na maling-mali. Sa akin, yung ginawa nila, reversible error yun. Sapagkat, ito ha, bigyan natin ng pahapyaw lang, kasi ito magiging subject matter ko sa aking artikulo. Maliw yung ginawa ng Court of Appeals kasi ang ginagamit nila yung desisyon ng Korte Suprema na transfer ang criminal cases against Pastor Kibuloy. Kasi daw, masyadong may influensya doon, baka ma-influensya yung court. Kaya, sabi niya, dapat pinayo doon sa hukuman, kaya ang order nila, O nga pala guys, kung sakali po hindi po ninyo alam po ang writ of amparo, actually may previous po before na video po, in-explain po ni Attorney Salvador Panelo sa previous ko po na vlog, okay? Kaso po or petition po yan sa Supreme Court na patigilid ang mga government official, okay? Sa operation po nila, if nakaka-endanger na po sila ng lives or ng properties po ng mga tao or lugar po na nasasakupan po ng activities nila. Meron po ako yung sa isa ko pong vlog, okay, sa Hikikomori, The Hikikomori. Okay, explanation po yun sa writ of amparo. Okay, patiyan po natin guys. Ilagay niyo sa Quezon City Court, maling-mali kayo doon. Bakit ka? Una-una, yung inilipat ay mga pinal. Yung pinal ay petition of a writ of amparo, which is a special civil action. Malayong-malayo ang diferensya ng criminal case at special civil action. Yung special civil action, remedyo yon sa ginagawang paglabak ng isang opisyal laban sa isang sinisira ang karapatan niya sa kanyang buhay, seguridad, kalayaan at ari-arian. Number 2, iba ho ang nagdemanda doon sa amparo case. Iba ang akusado rito, si Pastor Kibuloy. Kaya hindi ko pwedeng sabihin na kasama yon sa desisyon ng korte na ilipat. Pangatlo, ang dahilan mo ng transfer ng kaso kriminal ay dahil daw influensya hukuman, yung mga testigo daw labang kay Pastor Kibuloy, matakot dahil may influensya siya. Sige nga, paano mag-a-apply sa amparo? Sa amparo, ang magiging testigo, mga pulis. Kasi magtitistigo sila na hindi nila nilalabag eh. Paano matatakot yan? O hindi na-applicable yung takot ng mga testigo. Hindi po ba? Pangatlo, tingnan nyo. Sabi ng Court of Appeals, masisircumvent yung layunin. Sa writ of amparo po guys, pag gagather po ng information, tatanungin po natin ang credibility ng witness. Tatanungin yan. Okay, kung witness ba yan, mismo criminal o may criminal case, o kaya isa po yan sa mga na-charge ng kaso. Yun po. Yun po sasabi po niya mismo sa quality.
Play po natin. Kasi baka maging bias ang court. Meron po yan po mismo sa isa previous vlog ko po, okay, sa The Hikikomori, okay, yung tungkol po mismo sa evidence. Paano po ma-identify kung ang evidence is totoo or hindi. Okay, for example, yung quality po ng ebidensya, okay, yung pwede makita or something. Pangalawa, nakapirma ba objective, pwede makita. For example, ito, nakikita mo ako, sabihin nyo na Chinese ako. Pero ito, nakita nyo na Pilipino ako. So yun po is objective. Ang legislative is may pirma, may documents, yun po. Ang subjective is witness. Tatanungin po yan kung ano ang quality ng witness. May kaso ba yan? May criminal case ba yan? O hindi, may kinakasuhan ba yan? O hindi, qualified ba siya as witness? Yun po. Ito na guys. Hindi nga ho, yung desisyon ng Court of kitang-kita na objective. Bakit kanya objective? Habang inutusan niya na tigilan niya na yung paglabag at yung palta sa karapatan ng mga tao niyan sa KOJC. At the same time, sa kanyang clarificatory order, sinasabi niya na yung warrant of arrest nyo, legal yan. Ituloy nyo. Walang problema dyan na merong amparo, merong warrant. Yung warrant to serve, arrest, ibuloy. Yun ang mga amparo, stop your violation. So, pwedeng pagsamahin. Sabi niya, yung warrant of arrest, pag sinirbi nyo, kailangan reasonable ang gagawin nyo at necessary. Doon sa guideline na necessary at reasonable, lumalabag kayo. Ang tanong, reasonable ba at necessary yung ginawa nila sa pagpapatupad? Hindi po. Bakit? Unang-una, paglabag na yun, isa lang ang arrest mo, kahit palima, 3,000 dada ang kukunin mo sa iba't ibang sangay ng pulis. Ang laki ng problema ng bansa natin sa mga krimen sa buong Pilipinas. Tapos kukunin mo yung napakaraming pulis, natanggalan na ng proteksyon. Eric Lod. Number 2, reasonable ba at necessary maninira ka ng gate, pinapapasok ka na nga? Reasonable ba at necessary sasalakayin mo, armado ka, magtatapong ka ng mga tear gas, mananakit ka ng mga tao, hanggang may namatay na nga, hanggang may nasugatan? Reasonable ba at necessary magpapatupad ka, sisirahin mo mga ari-arian, gagawa ka ng kung ano-anong mga maling, gaya ng mo, mag-train ka doon, para kang minero ka. Tapos, ito, pinakamalaga, nilapastangan mo ang simbahan ng mga naniniwala sa kanilang pagsasampalataya sa Diyos. Lapag na labag yun. Hindi pa yan. Pati yung edukasyon, yung academic freedom nila, may karapatan silang mag-aral. Paano sila mag-aaral? Sinalakay mo na, inoccupy mo na lahat. Kaya makikita nyo na objective yung Davao Court. So it will not apply yung mga sinasabi ng Court of Appeals. Kaya sa tingin ko, kahit na masasabi nila, uy, buta na academic na yan. Kasi wala nang banta. Pero alam nyo, kahit na mutin academic yan, kung mutin academic man, ang Korte Suprema, ang jurisprudensya natin, kahit na mutin academic, pag paramount importance, napakalaga na kailangan mag-rule sila. Kung tama ba o mali ang ginawa, kailangan merong desisyon ang Supreme Court. Kaya sa tingin ko, ituloy nyo yung motion for reconsideration. Pag deny, takbo kayo sa Korte Suprema. Maliban pa dun sa certiorari. Iba pa yung certiorari sa rito mo pa. Katawari. Bago tayo magtapos, ongoing po ngayon ang renovations sa KOJC Cathedral. Attorney Sal at yung mga manggagawa ng KOJC ay nagtutulong-tulong hand in hand para po sa renovations and opening prayer ng Kingdom of Jesus Christ. Anong masasabi mo doon, Attorney Sal? At ang mensahe mo sa mga manggagawa ngayon na nandoon? Ganda yan para may balik na yung aliwalas at kagandahan at kabanguhan ng lugar na napastos na nga pero iniihiyan kung ano-anong pinaggagawa nila. Talagang dapat sila managot. Kaya yung mga demanda ninyo yan sa mga opisyal na yan, ituloy nyo. Kaya yung hukuma na atulan sila sa kanilang mga ginawa. Kung tama ba o mali yung pinaggagawa nila. Maraming salamat, Attorney Sal. Sir, ano po ang inyo pong maihahabiling payo sa ating mga kababayan in the middle of the work week, Wednesday morning?
wala na tayong may bili kasi sa bawat tanong mo sa akin nandun na yung habilin Kasama na yung payo natin Thank you, Attorney Sal. Maraming salamat sa ating mga kababayang patuloy pong sumusubaybay sa ating mga palatuntunan para sa Diyos at sa Pilipinas nating. Actually guys, ito before mag-proceed po ako sa next po na source material po guys. Ano po natutunan itong araw to? Kay VP Sara pa lang, abuse o grave abuse of discreet. Bawal po yung ginagawa po nila Castro, nila Representative Abante, napigilan po yung budget ni VP Sara. Abuse na po yun ng power nila to the extreme of or lack of legal. Okay, yun yung kanina po. Pangalawa naman po, yung kay Alice Go. Okay, may warrant of arrest po siya, dapat po nasa korte po siya, hindi po siya nandiyan sa Senate. At dapat, kasi may karapatan po siya mag-bail. Okay? Hindi po siya nag-bail. So, questionable yan. Ano ba tong korte na to? Ano pa ang natutunan natin? Kay Pastor Kibuloy. Okay? Alam po yung kay Kibuloy, nahuli na siya, pero investigation pa, imbis na proceed pa mismo sa ebidensya, questionable yan. So, ano po yan? Publicity ba yan? O talaga nasa korte ba talaga tayo? Anyway, before po muna ako mag-proceed guys, i-end ko muna itong live na to. Mag-live po ako within 5 minutes or 15 minutes guys, okay? Take a break. Kasi titingnan ko, baka maraming nagre-report sa akin, mass reporting. Kasi guys, every time na nagla-live ako, nagpo-post. Ibig sabihin po, may nagre-report po sa akin po. Ito po yung usually, pag hindi po tayo nasa debate, ito po yung nangyayari. Okay? Tingnan ko po muna guys, after that, continue ko po itong live na to, okay? I-end ko po muna to, give me 5 to 15 minutes, o kaya within 1 hour. Tingnan ko po guys, kung ano po yung mga violation ko ngayon. Anyway, take care po guys, maraming salamat. God bless.